Ay naghahandaan na po ang full implementation ng PUV Modernization Program at update sa consolidation ating alamin kasama si Department of Transportation Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Ortega. Magandang tanghali po, Sir Andy, at maligayang Pasko. Magandang tanghali, Miss Nina and Asekweng, maligayang Pasko rin sa inyo dyan. Una po sa lahat, alam ko kahit Pasko ay busy-busy kayo dahil sa mga paghahanda dito nga po sa pagtatapos ng consolidation para sa PUV Modernization Program sa December 31. Ngayon, paano po natin masisiguro, sir, na walang magiging aberya sa ating mga pasahero pagdating naman ng January 1, 2024? Unang-una, Miss Nina, tuloy-tuloy talaga yung pupunta sa office namin sa Transportation Cooperatives, pati sa LTFRB. Tuloy-tuloy yung mga individual, mga asosasyon, mga grupo talagang humahabol sila to either form into a cooperative and also para mag-consolidate dahil talagang firm na yung December 31 na deadline. Kahapon naman, tuloy-tuloy rin yung meeting namin with LTFRB to prepare, prepara tayo para dun sa darating na January, once ma-implement na nga yung hindi yung consolidated ay hindi kasama. So, ang ginawa namin is naglabas na ng MC, no, yung ating LTFRB to inform yung mga different cooperatives, corporations on the responsibilities that they have, no, and the things that they will have to ensure na yung ating mga ruta, no, na hindi nag-consolidate yung mga iba ay magkakaroon ng pagbiyahe nila doon sa mga ruta na yun para matulungan yung mga pasahero. And also, meron na tayong close coordination as always sa DILG through Secretary Abalos, sa mga LGUs, especially dito sa Metro Manila, NCR, sa mga sa MMDA, PNP, pati na rin yun sa mga transport cooperatives and corporations na magtutulungan kaming lahat to ensure na starting January 1, magkakaroon tayo ng maayos na transition, which is very important. Transition ang pinaka-importanting tutukan natin para maayos ang pamamasada at saka yung pagsasakay ng ating mga pasahero. So sir, maaari niyo po bang ipaliwanag itong special permits na inyong ipapamahagi para sa mga apektadong ruta na walang consolidation? Asekweng, magandang tanghali. So, ang gagawin dito, magkaka-special permit dito yung mga nag-consolidate. Kasi yung mga nag-consolidate, especially dito sa Metro Manila, they will be given a special permit wherein they will be babiyahe sila dun sa mga ruta. Basically, mga ruta sa Metro Manila, yung mga maliliit yun na hindi nag-consolidate or konti lang, para sila ay allowed to ply the routes para matulungan yung mga pasero natin doon sa mga ruta na yon. So yun ang ibibigay ng LTFRB, special permits ang ibibigay nun sa mga different groups dito. Okay, so Sir Andy, linawin lang po natin, no? May mga na-identify na po ba kayong mga secondary routes na posibleng maapektuhan sa darating na January 1? Ang LTFRB, they already have the list of the routes, no? May karamihan dyan mga secondary routes wherein may mga ruta naman na 1 kilometer radius from those routes, sila ang i-allow na bumiyahe sa lugar na yon para tulungan yung mga pasero on those routes. Also, sa Metro Manila kasi NCR, yung mga major routes, no, yung mga malalaking kalye, yung mga mahabang ruta like maybe 15, 20, 30 kilometers, yun yung mga nag-consolidate na. Yung mga hindi nagko-consolidate, these are the minor routes na nasa ilalim sila nung mahabang ruta. So ang mangyayari dito, kung yung maiksing ruta na yon hindi nag-consolidate, siguro mga 3 or 4 kilometers, pero nag-traverse doon yung mahabang ruta, pwedeng kunin nung mga consolidated na sasakyan yung mga madadaanan nilang mga pasero na hindi na-consolidate but it will be part of the route. And also, yung mga maliliit again na ruta, maiksi yan mga 3 or 4 kilometers na assuming hindi nag-consolidate or konti lang, marami naman tayo dyan mga other modes of transportation like yung tricycle or maybe other jeeps or maybe yung mga buses that could help
assist in those areas na walang nag-consolidate. But also, para lang maging klaro tayo, pagdating ng January, yung mga hindi nag-consolidate, tuloy pa rin naman niyang babiyahe dahil we will give them due process. May proseso po ang LTFRB na gagawin sa kanila. They will be given a chance to explain. They will be given a chance through a process para finally, sa dulo naman po, ay maibibigay sa kanila yung decision ng LTFRB wherein pag hindi nga sila nag-consolidate, sila ay hindi na pwedeng tumakbo. Pero ibig sabihin, it will take siguro mga 30 days or buong month ng January para iproseso po natin yung mga hindi nag-consolidate. So sir, Andy, base po sa inyong datos, ilang units, so ilang porsyento na po ng mga public utility vehicles ang consolidated na sa ngayon? Buong Pilipinas, when we talk about units, we already reached 70%. This was 2 weeks ago. 70% was 2 weeks ago. Yun yung numero na prinisinta natin sa ating Pangulo. Ang target natin kasi dyan, base sa studies, mga 65%, that is already enough. But we reach already 70%. At tuloy-tuloy pa po yan, ha? Tuloy-tuloy pa po yung pumunta sa amin. So definitely, we will go beyond 70. Ang point lang po dito, yung sa Metro Manila, sa NCR. At the moment po ata, it is almost 30% ang nag-consolidate. Pero kung titingnan po natin yung nag-consolidate in terms of routes, it is almost 50% na po, mga 44%. So ang mangyayari po dito is magko-concentrate po tayo dito sa Metro Manila or NCR para po matulungan yung mga areas of concern tungkol sa consolidation. But definitely, when you look at it as a whole, we already achieved the target and in fact, above the target po, 70% plus na po by today. Alright. Sir, sabi nyo nga buong Pilipinas, as a whole, maganda naman yung nakikita nating consolidation. But dito po sa Metro Manila, talagang mainit pa rin po kasi yung issue na meron lang pong magkakaroon ng more than 30,000 traditional jeepney dito po sa Metro Manila daw po na mawawalan po ng franchise. Tama po ba ito, sir? At how will this affect yung ating mga pasahero at yung mga ruta po? Will it be enough yung sinasabi ninyong nasa 30% lang po kasi ang nag-consolidate sa Metro Manila kung saan pinakamarami po ang ating mga commuters? Alam mo, nag-meeting kami kahapon with LTFRB, kasama po doon yung pinaka-regional director ng LTFRB sa NCR, si RD Tamayo, and she fully explained to us kung paano ang pag-handle ng sitwasyon natin sa NCR, and with confidence po na iparating niya sa amin na kakayanin po natin ang pagtulong dun sa mga ruta na wala pong consolidation because there are bigger routes, bigger groups that can help. We will not say the word takeover po, kasi proseso po yan. Natutulungan po yung mga ruta na yon. Like nasabi ko nga earlier po, meron po tayong mga buses. May mga UB Express, meron po tayong other modes, kunyari po yung mga tricycle or yung mga TNVS po, These are the other modes that could help. And also just to be clear nga po, hindi po sila hihinto yung mga hindi nag-consolidate by January 1. Bibigyan pa po sila ng proseso. And it could take maybe 30 days or a month yung proseso, and then finally po magkakaroon ng decision regarding their franchise. But definitely po, allowed po yan at magtutulungan po lahat for us to have that smooth transition which we really need and we have promised. Alright, so at least malinaw po, hindi ibig sabihin na hihinto po sila, ang mawawala sila sa kalsada unless mag-strike na naman po sila uli. Meron po ba tayong mga balita na mangyayari ito? At kung magkaroon na naman po ng malawakang strike katulad ng mga nangyari bago magpasko, ready rin naman po ba tayo sa ganitong klase ng epekto? Alam mo, yung welga, tigil pasada, it has been talked about going on for the past 1 year, 6 months. I think ang magandang message po nito sa lahat, especially sa mga kaibigan nating drivers and operators, ang ginagawa po ng gobyerno is a program as a whole. Pangbuong bansa po yan. Parte lamang po ang gobyerno, ang mga operators, drivers sa programa na to. So
I think it's about time na magtulungan po tayo. Like the sign po, simula nagsalita ang Pangulo natin 2 weeks ago, ang dami na pong pumupunta sa OTC, sa LTFRB para sumama po. Ngayon, siguro po, magtulungan na po tayo because it is clear that the deadline is firm and definitely po, we want everybody to join para tuloy-tuloy po yung trabaho nila, tuloy-tuloy po yung pagpapasada because yung PUVMP is really a program natin sa ating mananakay na nagdi-deserve po ng isang reliable, safe, and convenient po na travel. So yun po ang ating commitment. Commitment po natin yon na ibigay sa kanila. Sana po magtulungan na po tayo kaysa mag-isip pa po tayo ng mga ibang bagay. Sana nga po, Sir Andy, para rin naman po ito sa ikabubuti ng lahat. Samantala, kailan naman po natin inaasahan, masisimulan ang tinatawag na route rationalization o yung next phase nitong modernization program? At ano po ba ang mga tatalakayin at mga priorities ninyo sa phase na ito? Now, definitely, right after the consolidation deadline, yun na pong atupagin, especially ng LTFRB, with LGU po, no? Sa mga LGUs at sa tulong po ng ating DILG. Dahil kailangan na po, by then, no? Tapos na po yung consolidation, kailangan na po natin ma-finalize gaano ba karami po yung sasakyan, anong klase po ng dami, laki po, para masilbihan po natin ng maayos yung ating mga mananakay. But these LPTRP studies po, it has been ongoing for the past years po. May communication na po yan, LGU and LTFRB. Kailangan na lang po ayusin yung mga maliliit na bagay, no, para ma-perfect na po at magkaroon na ng LPTRP which should be released very soon po with the help of our LGUs. So yun po yung next phase natin. So magtutulong-tulong po tayo with LGUs and DILG dyan. Sir Andy, nabanggit niyo po ang inyong coordination sa mga lokal na pamahalaan hinggil sa deadline ng consolidation para sa modernization program. Ano po yung mga assistance na kanilang ibabahagi pagpasok ng unang araw ng 2024 para dito? Unang-una, Sekweng, definitely what has been done before, no, yun sa mga tigil pasada, yung mga konting concern, magre-ready na po yung ating mga LGUs. Kasi alam na po nila, alam na rin po ng LTFRB kung saang areas ang posible na magkakaproblema ng mga sa sasakyan. So magre-ready na po tayo doon. Ang tawag po namin doon is rescue vehicles. We have to have those in place po para pag kailangan, kaya po ma-dispatch yan para matulungan po yung mga pasahero na nangangailangan ng pagsasakay. Sabi nga po ni MMDA Chair Artes, narinig ko po 2 weeks ago sa isang interview, sa dalas po ng ginagawa po to ng mga iba nating kaibigan sa transport sector, halos na perfect na po ng MMDA yung proseso na yon. So definitely po, we will have to do it again. We will have to coordinate with one another po para maibigay po natin yung nararapat na transition to a better system po sa ating public transportation. Sige sir, bago po ang inyong mensahe, masasabi po ba natin ngayon na handang-handa na ang pamahalaan sa PUV Modernization Program at walang magiging transport crisis sa susunod na taon? Yun po yung pinaka-objective natin na hindi magka-transport crisis po. Yun yung priority po, yun po yung naiparating natin sa ating Pangulo. And as of yesterday po, in place na po with proper coordination yung mga dapat namin gawin. We will be again having several meetings po bago dumating ang December 31. And with these plans, with these things that we have coordinated at sa tulong po ng ating mga kasamahan, the transition will be not as smooth, really as perfect, but definitely po para po mailagpas natin yan for us to reach our goal to have that better system po. Alright, sir, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong bagong taon. Ay, salamat Miss Nina, no? May ilang araw pa po yung mga kaibigan nating transportation drivers and operators po. Bukas po opisina ng OTC at saka LTFRB. Gustong-gusto po namin kayo makita para tuloy-tuloy po yung inyong hanap buhay sa inyong trabaho na gustong-gusto nyo. Nandito lang po yung gobyerno. After that naman po, magtutulungan tayo and we will be improving a lot of things na kailangan natin ma-improve sa programa. Utos po yun ng Pangulo.
gagawin po namin yon para po lalo maging maganda ang relasyon at pagpatakbo natin sa ating public transportation. So, yun po yun. And the transition, let us help one another. Let's go beyond ourselves. Ibigay po natin to sa ating mananakay. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. DOTR Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Ortega.